Psalm 145, verse 18. The Word of God says, "The Lord is nigh unto all them that call upon Him, to all that call upon Him in truth." Calling upon the Lord in truth. Yan, makikita po natin sa screen. Psalm 145, verse 18, "The Lord is nigh unto all them that call upon Him, to all that call upon Him in truth." Calling upon the Lord in truth. So sa atin pong technology ngayon, and with technology ever advancing every day, so isa po yan sa mga bagay na hindi pa baba, no? Pa-improve ng pa-improve, pa-modernize ng pa-modernize. Yan po ang technology natin ngayon. And because of that technology, it has made connecting with people so much easier. Tama po ba? Naniniwala po ba tayo na dahil sa technology, mas madaling nagiging connected ang mga tao? Although ito pong sinasabi ko na ito is, I speak in the sense that it transcends space and time. So kahit po, ito marami po sa atin, kagaya ko po, na meron tayong mga kakilala, mga kaibigan na wala sa Cavite, wala sa Imus. And then, meron din tayong mga kamag-anak na wala sa Pilipinas. No? Yun yung mas mahirap eh. Pero dahil sa technology, para bang ang lapit-lapit na lang nila. Diba po? Although yung technology ay, nga po, kagaya ng sinabi ko, it connects people easier, pero may negative and positive. No? Hindi po yun yung topic natin, pero dahil din sa technology, lalo na kapag unguarded and hindi natin masyadong tinitignan kung paano yung pagkonsumo, it connects you, but it also disconnects you. So in a sense, connected ka kasi may mga nakikita ka online, pero in the present moment, disconnected ka. So you're both connected and disconnected. So hindi po yan patama sa mga nagsi-cellphone. Konti lang. Hindi po. So yun po, no, nasabi ko po ito dahil ako po ay yung buhay ko, 26 years pa lang naman po ako nabubuhay by God's grace, pero ang nakagisnan ko po talaga sa family namin, palaging may umaalis. So palaging may nag-iibang bansa. No? Hindi po para mag-travel, para magtrabaho. So talagang yung OFW experience, naranasan ko po yan. And ito lang pong Sunday, yung akin pong pangalawang kapatid at yung pamangkin ay for good pumunta na po ng US. So salamat po mga kapatid kasi pinanalangin po natin yung safety nila as a church. As a church, pinanalangin natin yung safety nila. And then by God's grace, sila po ay settling in na. So safe po silang nakarating, 27 hours of travel, no? From here to Korea to US, tas lipat ulit. And then ngayon, settling in na po sila. Ang mahirap doon yung immigration eh. Yun po, no? So yun yung walang kasiguraduhan. Pero by God's grace, sila po ay nakarating na. And malungkot po kasi lalo na po yung pamangkin ko, 10 years old na siya. Simula ng pinanganak po yun ay nakagisnan ko siya lumaki. Tapos for good na sila doon. And I realized unti-unti na hindi na pala sila yung uuwi na for good na, magbabakasyon, pero hindi na sila magsistay. Yung ganun po, no? So medyo malungkot. Pero yung kinabukasan lang po noon, magkakausap na kami ulit. Nag-video chat na kami ulit. So kaya senior ko po sa inyo yung technology na yun kasi blessing siya. I would imagine kung, lalo na yung mga kabataan ngayon, dati kasi yung panganay na kapatid ko naman po ang nag-a-abroad, months bago po kami makarinig mula sa kanya ulit. Nag-Saudi po kasi yung ate kong panganay as a nurse. And then magsusulat po kami, hindi mo pwedeng hindi lagyan ng date yung sulat. Kasi may isi-share ka sa sulat na ganito na nangyari kay Toto, kay PJ, mga kapatid ko po. And ito yung ginagawa nila sa school. Kapag hindi mo nilagyan niya ng date, lipas na. So aakalain nung nakatanggap, nangyari siya recently. Tapos pag nagsumulat po ulit yung ate ko, buwan ulit bago dumating. So kaya blessing po yung ngayon, yung panahon ngayon with regards to having OFW experiences. Kasi after a day, magkakausap na po kami, magkaka-video chat kami. Pero even before mag-emerge yung technology, yan po yung mga video call, audio calls, and chats, bago pa po ng lahat ng yan, our God, in His infinite power, has been transcending time and space. So hindi po kinailangan ng Diyos ng technology. Hindi niya kailangan ng wifi. Ngayon, maulan, baka maraming walang internet. Hindi niya rin kailangan ng load para mag-connect sa mga tao. No, our God has been transcending that ever since. No? Kaya ang sabi po sa verse, "The Lord is nigh unto all them that call upon Him." So napakaganda po, hindi po ba? At ano po bang ibig sabihin ng calling upon the Lord? To call upon the Lord is to come to Him in thanksgiving, in petition, and in worship. So we call unto the Lord, giving thanks to Him.
offering our petition, our supplications to Him, and also to worship Him. We call unto the Lord. And those who are children of God will naturally call on the name of the Lord. Yan po ay buhay ng mga Kristiyano. We call upon the Lord every single day of our lives. Yun po ang expected na mangyayari, na natural sa anak ng Diyos. Ano po ang sabi sa Romans 10 verse 14? Romans chapter 10 verse 14. How then shall they call on Him in whom they have not believed? Ito po yung sabi ni Paul sa mga taga-Romans. Taga-Rome, yung mga Romans. And ang ibig sabihin po nito, yung mga tumatawag sa Diyos ay yung mga naniniwala sa Diyos. Kaya po, di ba, how then shall they call on Him in whom they have not believed? So yung mga tao na hindi naniniwala sa Diyos at walang pananampalataya sa Diyos, ang natural naman nilang tendency ay hindi tumawag sa Diyos. So yun po yun. And of course, hindi po ito yung topic natin, pero ang gandang verse nito. And how shall they believe on Him of whom they have not heard? Paano sila maniniwala kung hindi sila mababahagian? And how shall they hear without a preacher? Kaya yun po yung ginagawa natin at gagawin natin everyday dapat, but this Friday, meron po tayong evangelistic meeting na I hope we can make time, allot time for that. And balikan po natin yung verse. The Lord is nigh unto all them that call upon Him. Napakagandang promise po nito. Tama po ba? The Lord is nigh or is near unto all them that call upon Him. Napakagandang promise. But, wait, there's more. The thing is, the verse did not end there. So bumalik po tayo sa Psalm 145 verse 18. And again, I'm inviting everyone to open your Bibles with me. However, hindi po doon nagtapos ang verse na Psalm 145 verse 18. And this is where we must be careful when it comes to quoting Bible verses. Especially sa atin pong mga kaibigan at mga pamilya na hindi natin kasama sa church o wala pang pananampalataya sa Panginoong Hesus. Dapat po maging careful tayo kapag halimbawa hinihingan tayo ng advice. And ang turo po sa atin, pag nanghihingi ng advice, ano pong isasagot natin? Bible verses. Pero kahit na po Bible verses yung ating sinishare as advice, dapat careful pa rin tayo kung paano natin siya dinideliver. Kasi kung babasahin po natin yung unang part lang ng verse, ang gandang promise niya at ang ganda niyang i-share sa iba as advice. Alam mo ba, the Lord is nigh unto all them that call upon Him. Ang ganda nun. Pero kung tinapos po natin yun doon, mali yung message na mabibigay natin doon sa tao na yun. Bakit po? Ang nakalagay po dyan, the Lord is nigh unto all them that call upon Him, to all that call upon Him in truth. So kung mag-share po tayo ng verse na to as an advice, dapat buo. At yun po yung aaralin natin ngayong umagang ito. Dahil alam naman po natin, no, it's very comforting to know that the Lord is near to all that call upon Him. Ang sarap po yung meron kang kaibigan at tao na natatawag mo na, di ba, one call away. Yeah, yung kapag tumawag ka, pag nag-chat ka, magre-reply. Sorry po sa mga hindi ko nare-replyan. Anyway, ang sarap po nung may ganong tao, no, may confident ka. And ganun po ang Diyos, no? Totoo po yun. Yun po ay totoo sa Diyos. But there is a condition as the text continues. Yun nga po, no? At dun po yung pagkakaiba. The Lord is nigh unto all them that call upon Him, to all that call upon Him in truth. So yun po yung ating pag-aaralan ngayon sa ating preaching. What does it mean? What does it mean to call upon the Lord in truth? Ano pong ibig sabihin nun? Dahil as much as gusto nating i-claim ang promise na ito ng Panginoon, nakalagay po dyan, siya po ay malapit lang dun sa mga tumatawag sa Kanya, in truth. So, not to all who call, but to those who call in truth. Unang point po natin, call upon the Lord in truth of who He is. So, dapat po, ibig sabihin nito, ang ating una at pinakamahalagang objective must be to know God and His character and His attributes. Kahit po sa mga earthly dealings natin, di po ba? Ako po bilang dati akong nagtatrabaho sa media, nung ako po ay na-hire doon sa radyo, ang una ko pong trabaho was to know my audience. Kailangan alam ko po kung sino yung makikinig sa akin. Kasi kung yung halimbawa po, yung paraan ng pananalita ko at pagde-deliver ko sa radyo, ay hindi swak doon sa audience na makikinig, hindi sila makikinig. So yun po yung una kong trabaho nung nagtrabaho po ako sa radyo. And ganun din po, no, I believe sa lahat sa atin
Communication is very important. Parte po yan ng lahat ng trabaho, kahit anong trabaho pa yan. Di po ba? Kaya, kailangan kilala muna natin kung sinong kausap natin para tamang pamamaraan ng pakikiusap. Kagaya po kapag sa mga anak, pagkausap natin yung magulang natin, may respeto. Di po ba? Kasi magulang natin yon. Mas matanda sila sa atin, mas may alam sila, pero higit sa lahat, honor thy father and thy mother. So, no matter what the circumstance is, may respect dapat. Kasi magulang mo yun eh. And also, kahit hindi sa magulang, dapat may respeto tayo sa mga tao, hindi po ba? So, napakahalaga po na kilala natin kung sinong kausap natin. That is why, dapat po, parte ng buhay ng Kristiyano, that we know who our God is. Yun po ay basic truth na dapat na alam natin mga Kristiyano. Now, stay lang po kayo dyan sa Psalm 145 dahil magbabrowse through po tayo. In this psalm, which is a psalm of praise by David, and all over the Bible, dun po natin makikita yung description kung sino ang Diyos, kung anong kanyang character, kung ano yung kanyang attributes. Psalm 145 verse 3. Sabi po sa Psalm 145 verse 3, "Great is the Lord and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable." Ano pong ibig sabihin niyan? Yung greatness po ng Panginoong Diyos is beyond our understanding. So imagine niyo na lang po kung yung isa ay dinescribe as great, pero hindi lang basta great, His greatness is unsearchable. So beyond our understanding. And for that, He is worthy of the highest praise and glory. So isa po yan sa mga character ng Diyos na makikita natin. Next, punta naman po tayo sa Psalm 145. Kasunod na verse lang po, 4 and 5. "One generation shall praise thy works to another, and shall declare thy mighty acts. I will speak of the glorious honor of thy majesty, and of thy wondrous works." Ano pong ibig sabihin nito? God is the great creator. Siya po ang gumawa at lumalang ng lahat ng mga bagay na nakikita po natin. Kaya ang sabi po dyan, "One generation shall praise thy works, thy mighty acts, thy wondrous works." He does wondrous works and mighty acts. He is the giver and sustainer of life. Next verse, verse 7. Ano naman pong malalaman natin about God in this verse? Ito po, iba-browse through ko na lang. I hope you can go dun sa verse 7. But in verse 7, it says, and it explains that God is good, and He is also righteous. Verse 8, "God is gracious, He is full of compassion, He is slow to anger, and of great mercy." Verse 13, sabi po doon, again, hindi po ito yung mismong verse, pero ito po yung gist of the verses. Sabi po sa verse 13, "God's kingdom is everlasting." Kung makikita nyo po dyan. "His dominion endures throughout all generation." So hindi po, yung dominion po ng Diyos ay hindi lang during the time of Israel. At hindi po yun hanggang sa time lang ng, halimbawa po, nung dati lang, no, 20th century. Pag nag-advance na, wala na. Ang sabi po ng Word of God, the kingdom of God is everlasting. And His dominion endures throughout all generations. So kahit ano pa pong generation, ano na po bang generation ngayon? Gen Z daw kami eh. Gen Alpha. Ayan, okay. So Gen Alpha na daw po ngayon. So kung ano pa, maging Gen Omega pa yan, our God has dominion sa lahat po ng mga generations. And verse 20, verse 14, kasunod na verse lang po. Makikita po natin dyan, "God is the helper of those that fall and fail." So siya po ang tumutulong. He is an ever-present help, sabi nga po, di ba? And He strengthens those who fall and fail. Verse 20, "God is the God who destroys the wicked." So yun din po ang Diyos. He is a God who has wrath. And He has wrath to the wicked, He has wrath to sin. But He preserves and keeps those who love Him. So yun po ang good news, no? And verse 17, no? Usually, dapat po talaga sunod-sunod ng mga verse. But then yung verse 17 po ay yung parang mag-encapsulate ng lahat ng attributes na to. Verse 17, punta po kayo sa verse 17. "The Lord is righteous in all His ways and holy in all His works." So for me po, no, yun yung summary ng lahat ng attributes na ito. God is righteous in all His ways. So kahit anong pa pong gawin ng Diyos, ano pang ipataw ng Diyos o i-execute niya sa mundo, He is righteous in all those ways. And He is holy in all His works. And ano po yung yung event na dinisplay ng Diyos yung lahat ng attributes niya?
on the cross. Dahil doon po sa cross, makikita natin the wrath of God, na yung dapat kaparusahan sa mga makasalanang kagaya ko, kagaya natin, ay sa atin dapat, pero pinataw kay Jesus Christ. There's wrath. And there's justice. Meron din pong righteousness, His holiness, His love. Di po ba? Dahil sa pagmamahal ng Diyos, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Love, mercy, grace, justice, lahat. So yung cross po, kung i-analyze natin yung mabuti, yung attributes ng Diyos, pinamalas niya doon sa single event na yon. Lahat. And bakit po mahalaga na malaman natin to yung attributes ng Diyos? This is another topic again. Ang gandang, supposedly meron po dapat kaming podcast pero lulutuin pa natin yan. About the attributes of God, na aralin siya isa-isa. Bakit po mahalaga na malaman natin to? Kasi po ang paniniwala ng tao at ang gustong paniwalaan ng tao, ang Diyos ay mas God of love kaysa God of wrath. Na mas God siya who is compassionate than the God who destroys the wicked. So ayaw po ng tao yung Diyos na nagpaparusa. Ayaw ng tao yung Diyos na magdadala sa tao sa impyerno dahil makasalanan siya. Ayaw nilang paniwalaan yun. Yun ba yung Diyos nyo? Hindi nagmamahal? Basta yung Diyos ko mapagmahal. Kaya kahit ganitong buhay ko, punta akong langit. Kasi He is love. Kaya ang mahalaga po na alam natin, God is all these things. Lahat po ng attribute na binanggit ko, and there is more, justice, righteousness, grace, wrath, love, compassion, lahat po yan, loving kindness, lahat po yan 100% na Diyos. Hindi po yun yung mga Diyos, ha? I mean, yun po, baka ma-out of context ako. Huwag niyo po itong gawing snips. Baka ma-out of context ako. Anyway, hindi po yun yung Diyos. Pero ibig sabihin lang po, siya ay 100% all those things. No, hindi nagtatalo-talo yung attributes niya. In harmony lahat yon. Kaya napakahalaga po that we study and learn about the attributes of God for us to know who He truly is. Dapat makilala po natin siya, sino talaga siya. Kung gusto natin siyang paglingkuran ng totoo at makakapuri sa Kanya, dapat alam natin paano natin siya paglilingkuran. And it must be a lifelong pursuit of a Christian. Again, isa pa pong verse that would tell us bakit importante na inaaral po natin yung attributes of God. Punta po tayo sa Ecclesiastes 7, verse 29. At sa preaching po na ito, medyo marami pong pagtuturn ng Bibles. Kasi medyo marami po tayong verses, but I hope you can bear with me. Para sabay-sabay po tayong nagbabasa. Ecclesiastes 7, verse 29. Bakit po mahalaga na aralin natin kung sino talaga ang Diyos? Lo, this only have I found, that God hath made man upright, but they have sought out many inventions. So ang tendency po ng tao, the natural, normal tendency of a man, because he is a sinner, he is fallen, is to fashion God in His own image. Ano pong ibig sabihin nun? Gagawa siya ng Diyos kung anong gusto niyang Diyos. He will make God into whatever we like and pray according to our particular biases and projections. So bubuo ng Diyos according to your own understanding. Hindi lang basta your own understanding nga your own liking. Kaya inaayawan nila yung Diyos na may hustisya. Kasi ano pong sabi sa Bible? The wages of sin is death. At ang sabi po, pinag-aaralan namin kanina sa Sunday School, nung mga kabataan, sabi naman po sa Romans 3, all have sinned. So kung all have sinned and the wages of sin is death, edi lahat po ay may kaparusahang kamatayan. At ayaw ng tao yun. Bakit ganun? Ganun ba ang Diyos? So gagawa siya ng Diyos na hindi nagpaparusa. Gagawa siya ng Diyos na kahit ang dami niyang idol sa buhay, dadalhin siya sa langit. So yun po ang tendency. Kaya ang sabi po dyan, God hath made man upright. Yun po ang original design ng Diyos sa tao. Pero ano pong ginawa ng tao? But they have sought out many inventions. No? Talagang inventor talaga ang mga tao. No? kahit tungkol sa Diyos ay nag-iimbento. And this is, mga kapatid, this is idolatry. Kahit gaano pa kabigat yung salitang yon at kasakit, ang totoo po, pag gumagawa tayo ng Diyos sa sarili nating kagustuhan, idolatry ang tawag doon. At the truth is, the idols we shape, yung binubuo po nating mga idol sa buhay natin, eventually those idols will shape us. Whether that be school, kahit napakagaling mo sa school, if you make that your idol at uunahin mo yan kaysa sa Diyos, that will shape you. Trabaho, para kumita ng malaki.
dahil wala ng pangkain o anuman, we understand that. Pero kung patuloy sa buhay na nagiging priority mo na ang trabaho kaysa sa Diyos, idol ang tawag dyan. Business, kahit Sunday, sana iwasan po na yung pagbibusiness pag Sunday. Tama po ba? I mean, yung talagang business. Yung talagang wala ka na dito, hindi ka na present. Dahil nagbibusiness ka, sayang ang kita. So, kung meron man tayong mga side businesses, kanina pinopromote natin, we do it in a discreet manner. Hindi po ba? No? Hindi yun ang main na gagawin natin dito sa church. So, kung ano man po yan, whether it's pleasure, money, no? Alam natin, hindi money ang evil. Ano po ang evil? The love of money. So, kung ano man po yung bagay na binubuo natin, basta po it takes place dun sa dapat place ng Diyos sa buhay natin, ang tawag doon ay idol. Hindi kailangang rebulto ang idol po. Hindi lang rebulto ang idol, hindi lang statwa. Lahat po yan ng bagay na nauuna kesa sa Diyos sa buhay natin, idol po yan. At yung Diyos po na binubuo ng mga tao, dahil lang ayaw nila dun sa totoong Diyos, ang tawag doon, idol din. Sa ayaw at sa hindi, kahit masakit mapakinggan, yung mga tao na iniiba nila yung description ng Diyos dahil ayaw nila sa ganong description, gumagawa sila ng idol. Mga lodi daw. So yan. And when we call upon the Lord, we must do so taking account of who He is. Napakahalaga po nito. Dahil every day we call upon the Lord. Amen po ba? Dapat yan po ay buhay natin. But then it's important for us to take account na yung Diyos na tinatawag natin ay yung totoong Diyos. Yung totoong attributes ng Diyos. And what His will for us is, as revealed in Scripture, in the Bible. This is why we must immerse ourselves in Scripture. So, tayo po ay patuloy lang magbasa ng salita ng Diyos every day. With the purpose and the goal of knowing God and glorifying God. It glorifies God kapag tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Utos niya po yan kay Joshua pa lang. No? Meditate on it day and night. So, hindi po nagbago ang utos hanggang ngayon. Saan po natin makukuha? Actually, sinabi ko na po. Pero saan natin makukuha yung truth? Kasi nga po, dapat we call unto the Lord in truth. Saan po natin makukuha yon? Punta po tayo sa John chapter 17, verse 17. Dito po natin malalaman saan ba nakukuha yung truth. Para hindi po tayo maghanap sa iba. John chapter 17, verse 17 says, si Jesus po ito praying to the Father, sanctify them through thy truth. Ano daw po yung truth? Thy word is truth. So the word of God, yun po ang truth. And it is foolishness. Kahit po sa mga Kristiyano na, lalo na sa siyempre hindi pa, but we know, because of total depravity, yun talaga ang natural. But it's more foolishness for Christians to call upon a God na hindi niya kilala. No, yung kung ano lang kaalaman niya. At nakakalungkot din po, no, yung minsan kilala naman natin yung Diyos, pero hindi natin siya buong kilala. At wala tayong desire na mas makilala siya. No, so, it is through the Word of God, which is truth. Sabi po, no? And God is the absolute truth. Ang truth po ay hindi relative. Hindi po yan, meron pong isang post na narinig ko, may nag-post daw sa Facebook. Kahit daw, hindi ko na matandaan po yung eksaktong example, pero kumbaga, i-apply ko na lang po in my own words. Kung halimbawa daw po yung ibon, ay sinabi ko sa'yo na, alam mo bang isda ito? Yung nag-post daw po nun sabi, papaniwalaan kita. Bakit? Kasi katotohanan mo yan eh. So hindi po ganun ang truth. Kahit anong gawin nating paniniwala, yung ibon siya. Sa lalangoy. Meron po ba lumalangoy na ibon? Hindi ko alam. Pero ang nature nila, baka meron kasi, makota ko tapos, alam mo ba na meron lumalangoy na ibon? Anyway, yun po, no, yung ibon, kahit anong sabihin ng tao na, dahil sinabi ni Brother Jerome na ito ay isda, maniniwala ko kasi si Brother Jerome yan. Tama siya. Hindi po tama yun. So, hindi po relative ang katotohanan. Ang katotohanan ay absolute, kaya nga po siya truth eh. It is supposed to be absolute. And God is the absolute truth. He sets the standards. Bakit? Because He is the standard. So may karapatan po ang Diyos na iset kung anong tama at mali. Kasi siya yung standard eh. At na minsan siguro napagdadaanan natin, but God forbid questionin natin ang
ginagawa ng Diyos. Because He is altogether righteous in all His ways. Now, to call upon the Lord in truth is to be properly informed of who He is. Unless we have knowledge of the God we call upon or worship, there is no worship in truth. So, hindi po truth ang pag-worship natin kung hindi naman natin talaga kilala kung sinong wino-worship natin. And just the same, we are not calling upon the Lord in truth if we don't know who He is. So, yun po yung unang point natin. The Lord is near to all who call upon Him in truth of who He is. So yun po yung una nating point. Second point, call upon the Lord in truth of who we are. So kanina po, in truth of who He is, ngayon naman po, in truth of who we are. Na gusto ko lang po agad i-clarify ito dahil lalo na ito ay napapanood everywhere. So clarify lang din natin agad. Ito po ay this is not a call to licentiousness or an excuse to continue in sin after salvation. Kasi, ibig sabihin, you can come as you are eh. Di ba po? So, yun nga po yung point na sinabi ko sa inyo. Call upon the Lord in truth of who we are. So, hindi po ibig sabihin nito, we become licentious na, yun naman pala eh. So, kung ano na lang ako, yun ang ihaharap ko sa Diyos. No? Na para magkasala. Dahil narinig na po siguro natin marahil yung phrase or yung sentence na, come as you are. Di po ba? Come as you are. And although yun pong sentence na yan, yung come as you are, ay precisely wala sa scripture, na wala po kayong makikita anywhere in the scripture na nagsabi, come as you are, na yun yung utos sa mga tao. Although wala po yun exclusively sa Bible, biblical po yun actually. No? If it is understood correctly. Kung tama po yung application, tama yung pag-intindi, and if it is based on God's amazing grace, actually biblical po yung come as you are. Pero dahil nga it will stir a lot of confusion kapag ginagamit natin siya madalas, I would suggest, medyo i-refrain po natin yung paggamit nun. Unless kaya nating i-explain agad yung come as you are. Kasi pag na-take po yan sa mali, iisipin ng tao kahit gumawa siya ng kasalanan, basta tumawag siya sa Diyos, okay lang yun. No? Approve. Okay lang yun. So, kailangan careful po tayo. Kaya ang sabi po, di ba, while we were yet sinners, Christ died for us. So, yun po. Yun yung come as you are. So, ang kaligtasan po, hindi kailangan na naging mabuti ka muna bago ka lalapit sa Diyos. Di po ba? We come as we are in the sense na kahit tayo po ay makasalanan, dahil nga sa kasalanan, kaya tayo, because of the knowledge of sin and yung punishment wrought about by sin at nalaman natin na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, that's why we call upon the Lord Jesus Christ. Yun po, di ba? But again, we must be careful dahil alam niyo po ba na may mga churches na ginagamit yung come as you are, meron pa na nilalagay nila yun poster sa harap ng church. At merong mga ganong churches nga po na ginagawa nila yon to turn the grace of God into licentiousness. Na ang turo po, nakakalungkot, pero ang turo po nila, walang kaibahan kung paano ka mamuhay. Basta naniniwala ka kay Kristo. So walang bearing. Basta maniwala ka kay Kristo, pag nagawa mo na yun sa buhay mo, live however you want. It's a free country. Hindi kita i-judge. Kasi ligtas ka naman na eh. So may mga ganun po no, na churches na nagagamit sa mali yung come as you are na sana ay kung tama application, maganda. Lalo na kung supported ng verses po. Na yun nga, tinuturo po nila that you can continue living in sin kasi ligtas ka na. And ano pong sagot ng Bible dito through Paul? Punta po tayo sa Romans chapter 6, verses 1 and 2. And ako po ay nag-i-encourage na basahin natin para malaman natin na yung atin pong pinoproclaim dito ay nasa Bible talaga. No? Hindi ito ay gawa lang and according to my own interpretation. So ano pong sagot ni Paul? Again, ng Diyos through Paul, in the Word of God, doon po sa mga nagsasabi na pwede kang mag-continue in sin kasi save ka na. Romans chapter 6 verse 1 to 2. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Para ba mas dumami yung grace, damihan mo pa yung kasalanan mo? Ano pong sagot ni Paul? Ito, attorney to si Paul eh. Kaya ito yung sagot niya. Oh. God forbid. Sobrang bigat po nung statement na yan, no? 2 words, but it's a complete sentence. Sobrang bigat po niyan. God forbid. Parang sinabi niya na hanggang sa kaduluduluan, mali yan. Kahit ano pang
excuse nyo at reason nyo, mali yan. Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? So yun po, no? Hindi ito coming, yung sabi ko po na calling unto the Lord in truth of who we are, hindi po ibig sabihin no, na patuloy tayong magkasala kasi ligtas na tayo. Sagot po ng Bible, God forbid. What it means to come to the Lord in truth is to come to Him truthfully. Ibig sabihin po noon, sincerely and honestly. Yun po ang paglapit natin sa Diyos. This means to end all posturing and pretending. Coming to God in truth means not coming in pretense, in hypocrisy, or in a mere display of spirituality. Pakita lang. Lumalapit sa Diyos, nagcho-church, nagpipray, nagbibigay sa simbahan, nagbibigay sa iba, para ipakita lang ang ibibida niya sarili niya. So maling pamamaraan po yun. If such a person calls that calling upon the Lord and coming unto the Lord, then mali po yun. Pretense. Ano po ibig sabihin ng pretense? Kasi kagaya po nung sabi ko sa inyo, to come to the Lord in truth or truthfully means dapat tapusin po yung lahat ng yung posturing and pretending. Pretense. Ano po ibig sabihin ng pretense? Pretense means for show or with a false motive. So again, pakita nga lang po. Coming to the Lord, calling unto the Lord in pretense. Pakitang tao lang. Ano naman po yung ibig sabihin ng posturing? Posturing is behavior intended to impress or mislead. This means coming to the Lord with self-serving motives, which is wrong. So again po, yung pretense, ibig sabihin nun, pakita lang, for show, pang display. Yung posturing naman po, is ginagawa mo siya, kasi nga ginagawa mo siya for show eh. And ultimately, ang ending nun, ginagawa mo siya para ma-impress yung mga tao sa'yo. Para ang tignan nila ikaw. And mali po yun. Ngayon, meron pong napakagandang example sa Bible. Kaya dapat po nagbabasa tayo sa Bible kasi hindi lang po tayo nakakakita dito ng example na dapat nating sundan. Meron din dito mga klase ng tao na tuturo sa'yo na ito yung wag mong sundan. So punta po tayo sa Matthew chapter 23. Matthew chapter 23. Si Jesus po ito rebuking the scribes and the Pharisees. So ito po yung example ng mga klase ng tao na wag nating tularan. Wag tularan. Nasisira ang buhay natin. Matthew 23. Ang kausap po, ang nire-rebuke po ng Panginoong Hesus dito, scribes and Pharisees. Salagad po natin yan in our minds. Verse 5 to 7. But all their works they do for to be seen of men. So ginagawa lang daw po ng mga scribes and Pharisees yung kung ano mang ginagawa nila for show. Na nagtatago sila doon behind the image of being a religious person. Pero ang totoo, ginagawa naman nila yon for themselves. For show. They make broad their phylacteries and enlarge the borders of their garments. Masyado nilang yung flashy na yung kanilang kasuotan. Yung phylacteries po, yung parang box siya na nilalagay sa leather strap and then dito. Pag nagpipray po sila, according to my research, pag nagpipray sila every morning, maglalagay sila ng verses sa loob. Yun. So, ang ginagawa daw po ng mga Pharisees, pinapalaki nila yon. So, siguro supposedly meron lang size yon. Pero sila, para kitang-kita na banal sila, lalakyan nila yon. No? So, yun daw po yung ginagawa nila. And love the uppermost rooms at feast and the chief seats in the synagogues. Gusto nila lagi silang doon sa unahan. And dito po, in-encourage natin, umupo tayo sa unahan with the right motive. Pero yung ginagawa po ng mga Pharisees and scribes, gusto nila doon sila lagi sa unahan, sa mataas na upuan. Kasi nga, gusto nila makita sila ng tao. Gusto nila malaman na sila yung religious leaders. No? And greetings in the markets, gusto nila lagi silang binabate. And to be called of men, Rabbi, Rabbi. So yan daw po, no? Huwag tularan yung mga Pharisees na yung kanila pong ginagawa, they do for to be seen of men, para makita ng tao. Ano pa po yung isang characteristic daw ng mga scribes and Pharisees? Verse 27, same chapter po. Matthew 23:27. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! For ye are like unto whited sepulchres, which indeed appear beautiful outward. Kapag po maputi ang, ano pong tawag doon? Lapida. No?
Kapag sobrang puti niyan, ang ganda tignan. Lahat naman po ng malinis, magandang tignan eh. Hindi po ba? Sabi po, ye are like unto whited sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones and of all uncleanness. Kahit gaano pa po kaganda yung ipagawa nating lapida ng mga yumao nating mahal sa buhay, ang nasa ilalim po nun ay bangkay. So kahit gaano, of course, siguro po kung meron naman tayong ability to do it, then gandahan natin, pagandahin natin. Pero ito po yung description ni Jesus sa mga scribes and Pharisees. Ang ganda nyo lang sa labas. Pero yung totoo, para kayong puno kayo ng mga buto ng namatay na tao sa loob. At ang sabi pa, and of all uncleanness. So wag po nating tularan, di po ba? Then the next verse, 28. Even so, ye also outwardly appear righteous. Yung gumagawa ng tama, but in appearance lang, unto men. But within, ito daw po yung totoong estado ng buhay ng scribes and Pharisees, ye are full of hypocrisy and iniquity. So, gumagawa sila ng maganda sa harap ng ibang tao just so it can appear unto men, pero yung totoo talaga, yung puso nila ay full of hypocrisy and iniquity. Kasi nga po, self-serving. God looks at the heart. Ano po ba? God knows our motives. So even our attending in this church, alam po ng Diyos ba't tayo umattend ngayong araw. Kahit hindi makita. Kahit makita na ang saya natin, and we are encouraged na syempre po dito, dapat nagkakalat tayo ng mga ngiti. Hindi po ba? Yan. And, pero ang Diyos, kahit po ganun, kung yung puso mo hindi tama sa Kanya, hindi man makita yan ng mga kapatiran, kita ng Diyos yan. So alam po yan ng Diyos. Proverbs 16 verse 2. Proverbs 16 verse 2. All the ways of a man are clean in his own eyes, but the Lord weigheth the spirits. Ito po yung verse na magpapatunay na yung motibo ng puso natin, alam ng Diyos. And aside from alam ng Diyos, siya ang nag-weigh kung tama ba yan o mali, kung maganda ba yan o hindi. And not because something seems or feels right, tingin ko naman o pakiramdam ko ito yung tama, hindi po guarantee yun na yun yung tama. The human heart is deceitful above all things, sabi po, and desperately wicked. Desperately wicked. Okay na sana yung wicked eh. Although ang hirap tanggapin no, na yung puso ko pala wicked. Kaso hindi lang wicked eh, desperately wicked. Sobra-sobra na yun, no? Kaya hindi po tayo dapat nagtitiwala sa tingin lang natin tama. No, yung kagaya po ni di ba? Ni Nadab and Abihu. They offered strange fire. Yun yung tingin nilang tamang gawin eh. Pero dahil hindi nga yun ang utos ng Diyos, nakuha nila yung punishment. And so ganun din po, tayo bilang mga tao, ang normal sa atin, tingin natin yung ginagawa natin tama. Pero kailangan po, kaya dapat lagi po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, para kung yung mga ganun pong bagay sa puso natin, na akala natin tama, itatama ng Diyos. Sasabihin niya sa atin through the Holy Spirit, mali actually ang nararamdaman mo. Mali ang excuse mo. Mali ang rason mo. Kahit tingin mo tama, ipapakita ng Diyos na mali kung mali po yan. And that's why we must always check and see if our motives align with the commands and will of God. Dapat lagi pong in-check ang ating puso. If not, kung hindi po, malaman natin, blessing pa rin na malaman natin na mali pala yung motibo ng puso natin. Kasi ang kasunod nun, by God's grace, tatama ng Diyos, through the scriptures. Kaya kung hindi po, kung may mga mali tayong motibo sa puso natin, we must humble ourselves before Him and submit our will to His, not the other way around. Na dahil ito yung tingin kong tama, dapat yung Diyos ang mag-adjust. Kasi ito yung pakiramdam kong tama eh. So kahit sinabi pa ng Diyos na wag ko tong gawin, tingin ko tama to at pakiramdam ko tama to, dapat sino mag-a-adjust, ako pa ba? Yung ganun po ng klase ng pag-iisip. Siguro sobrang extreme na po yun, pero nangyayari, tingin ko po, nangyayari. And bakit po kailangan alam natin yun? Because ultimately, hindi po natin maloloko ang Diyos. Again, kung yung ating pong paglilingkod ay pakitang tao lang, kahit na hangang-hanga yung mga tao sa'yo,
Alam ng Diyos kung totoo yan o hindi. And He is not fooled by our selfishness and impure motives. Last few verses po, punta tayo sa Hebrews 4:12. Hebrews chapter 4, verse 12. Ito po yung, again, encouragement po sa atin to read the Word of God. Para kung meron po tayong, hindi lang basta tendency, pero kung meron na tayong mga maling pakiramdam sa puso, maling motibo, maitatama tayo ng Diyos. Hebrews 4:12. For the Word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Kaya po, the more na nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, the more na makikilala natin siya, tapos after nun, the more na makikilala natin sarili natin. Kasi makikita natin na, mali pala to, tama pala to. And if our desire is to glorify God, matutuwa po tayo doon dahil pinapakita sa atin ng Diyos na ito yung mga tama at mali. Ito yung mga bagay na magbibigay ng glory sa akin at ito yung hindi. So again, the more we read, the more we will know God and ourselves. Therefore, the Lord is near to all who call upon Him truthfully. That is, sincerely and honestly. No pretensions, no posturing. Hindi po pakitang tao lang. Now, with regards to salvation, we can say that the Lord is near to all them who call upon Him in truth. Just the same, masasabi po natin yan. That truth is the truth of the gospel. That there is only one way to the Father, Jesus Christ, the Son of God. Wala na pong iba pa. That His sacrifice is sufficient to pay for the sins of those who believe on Him. Yung atin pong utang sa Diyos, because the wages of sin is death, yung kabayaran na yon, binayaran na ng Panginoong Jesus. Kaya po siya pinako sa krus at namatay para maging kabayaran yon sa ating mga kasalanan. That salvation is by grace alone, meaning it is a free gift from God. Through faith alone, by believing, faith alone, in Christ alone. No other name can save, no other merit other than Christ's is enough. Kahit ano pong paggawa natin at pag-try natin na gumawa ng tama, kung yun yung kung ginagawa natin yun kasi gusto nating maligtas, kasi blessing po yung alam na natin about total depravity, hindi po ba? Doon nagsisimula yun kapag alam mo na makasalanan ka. At alam mo na the wages of sin is death. Blessing po yun. Pero kung yung dahilan ng paggawa natin ng mabuti, ay dahil nga alam natin makasalanan tayo at tayo ay bound to hell, ginagawa natin yung mabuti para mailigtas ko yung sarili ko. Kasi pag tinanong po, di ba, ito po, pag nag-wish program, nag-evangelize kami ng mga kapatid sa labas, pag tinanong mo nga kung bakit tingin mo pupunta ka ng langit, mabait naman ako Yun po yung sagot, di ba? Yun talaga yung normal na sagot. Walang palya. Mabuti ako. Mabuti naman akong tao. Hindi naman ako gumagawa masyadong kasalanan. At meron pa, wala naman akong tinatapakang tao kung ano pang ginagawa ko. So kung yun po yung dahilan kung bakit gumagawa ng mabuti, hindi po yun ang kaligtasan. Dahil hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Hindi merit natin ang makakapagbayad ng ating kasalanan. Ito po magandang, and I think this is a very familiar passage sa atin. Matthew 7:21. Dati po, nung ako ay college, na-share sa akin to ng kaklase ko ng college, itong Matthew 7:21. And saved na po ako nung time na yon by God's grace, college time. And nagsisharean lang. Tapos shinare niya, alam mo ba Jerome na hindi lahat ng naniniwala, hindi lahat ng tumatawag kay Jesus ligtas? And sa akin po, although tama yung orientation ko, again by God's grace, tama yung orientation ko ng salvation, nagulat ako. Kahit tumatawag ka na kay Jesus, di ka pa rin saved. Tumatawag ka na kay Jesus
Ito po yung ginamit ng kaklase ko na verse. Praise God for her. Her ba siya? Her siya. Okay. Mali pala yung naalala ko. Pero her, no? Babae ko pong kaklase. Praise God. Sinare niya to. Matthew 7:21. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father, which is in heaven. So kaya po ako nagulat nung sinare sa akin to, kasi bakit? Ang alam ko, basta maniwala ka sa Panginoong Hesus, lahat ng naniniwala sa Panginoong Hesus, tumatawag sa pangalan niya, ligtas. So nung sinare po sa akin to, tapos ginamitan na ako ng verse. Siyempre, tahimik na ako, may verse na eh. Kasi dapat mag-aano pa ako eh. Bakit? Sabi lang ganito, di ba? Ganito lang. Pero Matthew 7:21, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. And ito po yung mga kasunod na verse. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils? And in thy name done many wonderful works. And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Ano pong ibig sabihin nito? Yung kausap, dito sa example na ito ng Panginoon, ibig sabihin, yung tao po na kausap dito ng Panginoon sa example niya, ay yung taong nagtitiwala sa gawa niya. He calls on the Lord, Lord, Lord. Pero ito na tingnan niyo po ang ibinida ng taong to. Have we not prophesied in thy name? In thy name have cast out devils? In thy name done many wonderful works? May ano pa yun, may pagbubuhat ng bangko. Many wonderful works. So ang binibida ng taong ito po, bakit nyo kami paaalisin, Panginoon? Ito yung mga ginawa ko para sa iyo. So yung gate or yung pathway ng taong ito to heaven is his works. Yung gawa niya. At ang sabi ng Panginoong Jesus na nakakatakot, no, kapag hindi po tayo aware, sabi ng Panginoong Jesus sa mga taong to, I never knew you. Hindi ko kayo kilala. Depart from me, ye that work iniquity. Bakit ganun? Ang dami kong ginawa. Yung buhay ko, dinedicate ko sa Panginoon. And na-reveal po dito sa klase ng tao na to, na kaya niya ginagawa yon kasi tingin niya, yun yung magdadala sa kanya sa langit. Kaya I never knew you. Depart from me. Ang dami kong ginawa, tas pag may ginagawa ako, ang sinasabi ko, Lord, Lord, many will call unto me. Ang sabi pa rin ng Diyos, depart from me. At ang sabi pa, ye that work iniquity. So tingin niya, gumagawa siya ng mabuti, sa mata pala ng Diyos, iniquity yon. So even if we are calling unto God, but also to other names, patay o buhay, nagtitiwala ka na kaya kang iligtas ng taong to, kaya mo siyang panalanginan para humingi ng mga kung ano-ano, doon ka mananalangin dahil mas malapit siya kay Jesus. If we are calling unto God in that way, but then we're calling also other names or saints or entities, hindi lang naman po yung mga santo yung pananiniwalaan ng tao eh. Hindi po ba? May mga tao din na naniniwala na ang magliligtas sa kanya, sarili niya. No, hindi ibang tao. So kahit po magkaibang case yon, parehong mali. So ililigtas ka nung santo o nung taong to na sabi na muhay daw ng tama at malapit siya sa Diyos, mali. Pag naman naniniwala ka na ililigtas ka ng sarili mo, mali pa rin. At kung ito po yung nangyayari, again, this is with regards to salvation. If we call unto God, but also to these things, to these names, we are not calling unto Him in truth. Mali. And even if we call unto Him, but also trust in our own works for righteousness, we are still in error. So kahit naniniwala ka na kay Jesus, pero naniniwala ka pa rin na hindi lang basta yung paniniwala ko kay Jesus yung magliligtas, kundi kailangan gumawa rin ako ng mabuti, pandagdag, as if kulang pa yung sacrifice ng Panginoong Jesus, mali yun. You are not calling unto God in truth. At ang sabi po sa Bible, salvation is now.
Para po sa mga kaibigan at kapatid natin na hindi pa nakakakilala sa Diyos, sa Panginoong Jesus for salvation, salvation is now. It's today. Dati po, hilig kong naniniwala at sinasabi na dahil nga po sa edad ko, sinasabi ko na bata pa naman ako. O kaya sinasabi ko na bata ka pa naman. Although totoo po yun, kasi halimbawa, yung kausap mo naman ay 10 years old, bata ay talaga yun, di ba? Tawagin matanda yun. Pero ang ibig sabihin po kasi pag sinasabi natin yun, mahaba pa buhay mo. Hindi po yun totoo. Dahil ang araw po natin sa mundo, numbered by God. So hindi tayo ang naglalagay ng haba ng buhay natin. Kaya hindi po tama kapag sinasabi natin, daan-daan ka lang, bata ka pa naman. Lalo na po sa salvation, hayaan nyo lang, bata pa naman yan. Hindi po natin alam kailan kukunin ng Diyos yung taong yon. So hindi tayo yung may hawak ng buhay natin. Kaya po ang sinasabi ng Bible, salvation is now. Ngayon. If we call upon the name of the Lord Jesus Christ, may kaligtasan po sa Panginoong Jesus. Salvation is now. Hindi po natin alam even the next 5 minutes, 5 hours, 5 days, 5 weeks. Hindi po natin hawak yan. Hindi ko nga po alam kung nandito pa tayo mamaya eh. Malay natin, praise God, rapture na. Pagtas ng preaching. So, kukunin na tayo ng Panginoon, praise God. And para sa mga wala pa pong Panginoon, isa lang po ang mangyayari kapag walang Panginoong Jesus at walang kaligtasan ng tao. Kamatayan. At hindi lang po basta kamatayan, spiritual death. Eternal. At wala na pong no going back. Kapag nandun ka na, kapag namatay ka na, anong pong sabi? It is appointed unto men to die once. Once to die. It is appointed unto men once to die, and then judgment. So wala pong gitna. Na pag namatay ka, punta ka muna dito sa gitna, holding area, alam niyo po yung pag nag-iintay sa sa airport or sa kumukuha ng ID. Dahil ang dami pang tao ng window 3, dito ka muna sa holding area. So, ganun po talaga, no? Kasi kaysa umalis ka, hindi po ganun sa kaligtasan at kamatayan. Pag namatay ang tao, judgment agad. Heaven or hell, yun na yun. At pag nandun ka na, there's no going back. Hindi mo na masasabi, alam yung kwento po ng rich man, di ba po? Nung nalaman niya, nung siya, ang yaman niya, hindi po ba? Namuhay siya ng marangya sa mundong ito. And then namatay siya. Napunta siya sa impyerno. Hindi po ba ang hiling niya kay Abraham, pwede ba ipadala niyo si Lazarus doon sa mga kapatid ko para warningan niya na totoo yung hell. Totoo yung punishment pag hindi ka naligtas by grace through faith. Of course, hindi po yun yung sinabi during that time. Pero, sobrang nag-overthink ako sa mga, baka quote-unquote, sabi ni Brother Jerome. Hindi po nabanggit. But then, ang meaning po nung story na yun, it really happened. Kasi po di ba may mga parable na sinishare ang Panginoong Jesus. Pero ito may pangalan talaga. So nangyari talaga siya. And, yung rich man, sabi niya kay Abraham, padala mo naman. Bukod sa nagre-request siya na, sobrang init eh. Nagre-request siya na dip. Niisip ko yung Filipino term. I-dip po yung kanyang daliri sa tubig para lagyan yung dila niya ng tubig. Sobrang desperate po nung panghingi na yon. Na kahit isang tulo lang ng tubig, pengi kasi sobrang init. No, hindi nga siya nanghingi ng isang buong jug ng tubig eh. So ganun siya kadesperado. Kasi kung lang po talaga, kung chill lang, pengi naman tubig. Pero hindi eh. Ganun na siya kadesperado, kahit dut-dut lang yung daliri sa tubig, para sa konting tubig, kasi sobrang init. At after nun, humiling siya kay Abraham, padala nyo naman si Lazarus sa mga kapatid ko. Para warningan yung mga kapatid ko na merong impending judgment and impending death and punishment sa lahat ng makasalanan na walang Jesus sa puso. So yun po. All sinners are enemies of God. Sabi po yan sa Bible. We are in enmity with God. And therefore, because we are enemies of God because of sin, we are alienated and far from God. But praise be to God, for He draws near and saves all who call upon Him. All who call upon Him in truth. In Jesus Christ the Savior.
So, dalawang bagay lang po to end. 2 questions na gusto ko pong iwan as we end. Number 1, are we calling upon the Lord? Meron po ba tayong prayer life? Meron po ba tayong everyday reading of the Bible? Meron po ba tayong dependency on God? Kasi kapag po tumatawag ka sa Diyos, nire-recognize mo na apart from God, you have nothing. Kaya ka tumatawag. Kasi kung hindi mo, yun nga po yung kaibahan nun eh. Yung mga taong hindi tumatawag sa Diyos, hindi sila tumatawag kasi wala silang nakikitang need. Hindi ko kailangan ng Savior. Kasi nga mabait ako eh. Mabuti naman ako, humingi ako ng tawad. Hindi ko kailangan ng tulong kasi kaya ko namang i-sustain yung sarili ko. So, the question is, are we calling upon the Lord? Po, lalo na sa ating pong mga kapatid na mga Kristiyano na, praise God, are we calling upon the Lord? At kung tayo po ay nare-realize natin ngayon, tira-tirang oras na lang pala yung binibigay ko sa Diyos. Kung ano lang, kailan lang ako free. Hindi ako mag-go out on a limb. Alam niyo po sa call center industry, ang lagi pong tinuturo sa amin, go the extra mile. Lagi. Kaya po kapag may call kami, mama-mark down po kami sa aming score kapag hindi namin tinanong, ano yung tinatanong sa mga call center? Is there anything else I can... Gusto niyo po ba marinig yung aking call voice? Is there anything else I can help you with? So, lagi pong tinatanong. So, sa call center, ganun po go the extra mile. Dapat ba sa Kristiyano kung kailan ka lang pwede? Na pagpagod ka, wag na lang muna pumunta. Na pag may trabaho, unahin ko yung trabaho. Bakit sa trabaho kayang mag-go the extra mile? Bakit sa... Kaya may mga kapatid po tayo ngayon may sakit. And again, pag-pray po natin, hindi po ito condemnation sa mga kapatid na wala dito dahil may sakit. We are praying for you, brothers and sisters. Pero may mga kapatid po tayo dito may sakit, nandito sila. Kasi mas mahalaga yung gawain sa Panginoon. So yung physical strength, ibibigay ng Panginoon yan. Basta gusto mo. Meron po tayong isang kasama dito na medyo nag-aalala siya kasi nagkaroon siya ng schedule on a Sunday. So faithful po na uma-attend sa atin, although visitor siya, faithful siya uma-attend. Pero iniisip daw po niya, paano yung Sunday? Kasi pwede na lang siya half day. So, nung kausap namin siya, yun nga, God looks at the heart. So kung ang desire mo, wala na tayong magagawa eh. Kasi po pag college, pag first year, block section. So, unless malate ka sa registration, maging irregular student ka. Pero kapag po hindi, and on time ka, wala kang choice sa mapipili mong schedule. So, and I would love to believe na yung kaibigan po natin na yon, wala siyang naging choice. Yun ang binigay na schedule eh. Pero ang na-bless po ako doon sa nararamdaman niya na paano na yun pag Sunday. Pero sabi niya, pero kuya, basta po pagtas ng klase, susunod ako. Kahit hapon na. So yung ganun po, di po ba? Going the extra mile for the Lord. Are we calling upon the Lord? Second question na gusto ko pong iwan sa inyo, if we are already calling upon the Lord, next question, are we calling in truth? Kilala po ba natin ang Panginoong Diyos? Are we calling to Him the way we should call Him? In truth of who He is, and with sincerity and faith. Ang ating pong parting verse, John chapter 4, verse 23. John chapter 4, verse 23. But the hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. Sino daw po yung mga tao na sinisik ng Diyos to worship Him? True worshipers. Sino po yung mga true worshipers? Those who worship the Father in spirit and in truth. Tayo pong lahat ay tumayo.